kababayan, talakayin po natin itong mga talagang mga pagpasok itong nasabing 20 Congress na yun, lower at upper Congress. Makikita natin, ako naman sinusuportahan, nagpapasalamat po ako sa akin at yung mga taong bayan nagising sa katotohanan. Huwag po kayong magagalit at ang inyong lingkod ay hindi nakikinabang dito sa aking pinapahayag. Itong ating kasalukuyan, Speaker of the House na si Martin Romualdez. Hindi ko po ito hindi ako kilala nito, kilala ko siya ang kanyang pagkatao sa taga-region 8 ako, region 8 ako. Region 8 siya ang kanyang pamilya at alam ko sa taga-region 8 ito. Pero ako naniniwala, nagpapasalamat ako na mayroon tayo isang congressman at speaker ng House na sa katauhan ni Martin Romualdez. Itong kanyang mga programa ay sinakatuparan nung siya ay nasa diyan siya ay na 9 Congress. Nakita kong kanyang sinseridad. Bagamat ang ilan dito inaakusahan siya na namumulitika. Pero ako tama ako sa pinawala, hindi siya namumulitika. Hindi ko nakitaan ito, nagpahayag ito sa mga payagan sa media na ganito. Tahimik siya pero kumikilos siya para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Mapaglingkuran ng mga congressman ang bawat nasasakupan nila na maipaabot ang mga programa ng sambayan Pilipino, ang programa ng pamahalaan sa pamagitan ng mga congressman kung ano man sila distrito, ano man sila party list man sila, ano man district office sila ng kanyang distrito. Kung may kilos ito ng kasalukuyan, Speaker of the House na matulungan ang mamamayan ng mga mamayan Pilipino. Isa na rito, ako, marami ang tumas ang kilay ko rito. Isa na rito nga sinasabi natin. May isang tumatakbong dating congressman, sa isang congressman, at siya congressman pa rin, tumatakbong pagka-senador. Nga sa kanyang mga pahayag, at ako talagang pumalakpak pati taing ako. Nung magpakinggan ko yung mga sinasabi na may mga bagay nga hindi ko nagustuhan kanyang sinasabi. Pero bandang huli pumalakpak yung aking tainga. Nung narinig ko na sinasabi itong tumakbong senador ngayon at kasalukuyang congressman. At sinasabi niya, yung nasabing ayuda daw, ang sinasabing, ang tawag ito, itong ayuda na para sa mahirap. Para katotohanan ito, kahit ising kunduling, hindi ako nakinabang dito. At may mga ilang kababayan natin na mga mahirap. Ako kaning yung lingkod, mahirap din, kung tutusin. Mahirap na dapat din ako makinabang dito sa tinatawag ayuda. Pero hindi ako nakinabang kahit singkunduling. Pero pinasasalamatan ko pa rin itong nasabing ayuda na natatanggap ng ilan natin mga kababayan Pilipino at kanilang pinakikinabangan. Nagpapasalamat ako dito. At ilan, hindi ako siguro sinungaling, na ilan dito, mga DDS, nakikinabang dito sa ayuda. Ilan dito mahirap na DDS, nakikinabang dito sa ayuda. Kaya nung sinasabi ko sa inyo, hindi ko ito kinukontra. Bagamat hindi ako nakinabang dito. Pero nagpapasalamat din ako nga itong mga ilan, mga mahirap, mga kababayan natin, nakikinabang dito. Ngayon, nakikinabang dito. May mga problema at hindi natin maalis na anumang bagay, anuman gagawin mo, may problema talaga. Maaaring sabihin, mayroon dito nakakalusot na tinatawag mga favoritism system ng mga ilan nagpapatubad dito sa ayudang ito. Pero ilan lang ito, hindi ito ay mga ilan to may mga ganun talaga tiwali. Pero ang pagkakamali dito, kung mayroong ganun, kung ako man nakikita ko ito, mayroon ako nakita na sa akin sa aking kabalikan. Hindi ako mag-atubili. Sasampahan ko, irereklamo ito. Pero ang pinagtatakaan ko dito, wala naman nagreklamo. Pero may sinasabi daw, ito ganyan-ganyan. Pero ako nagpapasalamat na itong ayuda nakarating mismo sa kamay ng mga taong nangangailangan. At hindi lang itong mga masasabi natin pro-administration, pati itong anti-administration nakikinabang dito sa ayuda ito. Ngayon, bakit ko po nasabi na pumapalakpak po ang aking tainga? Dahil ako, masasabi ko, ay, salamat, makikinabang na rin ako, bagamat hindi ako nakinabang sa ayuda. Ang sinasabi nitong tumakbong senador,
Pakinggan ninyo at hindi ko sinisira ito. Pakinggan niyo, pumalapalakpak ang tainga ko. Ang sinasabi itong senador nang tumakbo at ngayon nanalo at congressman ito kasalukuyan. Pag siya nanalo, pawawalang bisa kang kanya, hindi na niya pawawalang bisa niya itong ayuda, sinasabi niya. At ang kanyang gagawin, lilibrehin niya lilibrehin niya ng bayan ng Meralco yun. Konsumo ng mamamayan ng Pilipino nga, hindi abot ng, hindi lalapas ng 2,000 ang magagamit sa kanilang bawat mamamayan na gumagamit ng Meralco. Libre daw di man. Alam mo, sa totoo lang, pumalakpak pati taing ako rito. Dahil sabi ko, dito ako makikinabang dahil, at hindi lang ako, naniniwala ako mga 80% ng mamamayang Pilipino ay maaaring ganung karami ang kanilang bill ng Meralco, hindi abot ng 2,000, ay kung pag-upo, dahil nanalo na itong pag-upo niya sa July 1 hanggang kasi palagay ko 6 years sa ito hanggang July 1 ang pag-upo, alam ko nito, pag-upo nitong kasabi na nalong senador, July 1 hanggang at year 2025 hanggang year 2031 ay senador pa ito. Ang biro mo, palakpakan tayong ako rito dahil ito ay matatamasa ako na makikinabang ako rito dahil pakikita ko ng bill ko na ito wala pa hindi aabot ng 2,000, makikinabang ko dito. Kaya lang, mga kababayan, ito po ang natin pag-abangan. Hindi naman ito budol. Kaya sinasabi ko, pinakinggan ko ito at ako 100% naniniwala ako sa kanyang sinasabi. Gagawin niya ito. Kaya lang, ang nakakalungkot dito, tinatanong ko sa sarili ko ito, paano kaya magagawa niya ito? Hindi maalis sa akin agam-agam. Paano kaya niya magagawa ito? Bakit niya sinabi ito na gagawin niya? Sa akin paniniwala, ang inyong lingkod naniniwala, ang trabaho hindi executive. Ang trabaho ng Kongreso, lower at upper Congress, maghahain ng mga batas, maghahain ng mga resolution, ordinance para sa nasyonal, pakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Ihahain sa Senado, at pagdating sa Senado, dadahin nila sa plenaryo, at kailangan din ang lower Congress, ganun din ang paniniwala. Itong batas na ang kanilang batas bago, ito ay may parang batas na-approve ng lower at upper Congress at bago aprubahan ng Pangulo. Madugo ito kung ganun. Pero mahirap mangyari itong kanyang sinasabi. Kaya hindi maalis sa akin agam-agam. Pero dahil sa sinabi niya diretsuhan, ay pumalakpak nga yung aking tainga. Sapagkat kung sinabi niya sa kanyang pangungumpanya na ito po ay ako ay si Juan de la Cruz, pag ako ay pinalad at ibinoto niyo, gagawa ako ng mga batas. Mga batas. Makakatulong. Itong tinatawag yung akap, itong ayuda. Pawawalaan kong bisa ito sa magawa ko ng ordinansa at ng resolution o batas na mapawalang bisa ito. Nang ay papalit ko dito ay itong nasabing libreng bayad sa Meralco kung sakali may pasa itong aking ihahain na batas. Hindi niya sinabi yan. Kaya ako sa sarili ko, sa aking pagkaalam, ang inyong lingkod ay hindi ngayon lang pinanganak po. Naging punong barangay ito. At hindi lang naging punong barangay. May mga pamamaraan po ang inyong lingkod na sumusulat tayo sa Kongreso at Senado na itong mga kailangan kung maaari isponsoran ng congressman o senador. Itong aking mga iniisip, pinapangarap sa buhay. Ngayon, nagtataka ako dito. Sinasabi ko, kaya ko pinapumalakpak ako, pati taing ako, nung narinig ko ito. Pero mayroon din akong pagdududa. Paano niya ito gagawin? Samantala ito ay idadaan muna. Kung akong tatanungin, idadaan po ito sa tinatawag na bilang legislator. Gagawin niya ang batas ito, dadalhin niya sa kanyang mga kasama sa Senado nga para maapurbahan. Pag apurbahan sa Senado, doon din sa lower Congress, igagawa din niya ito magkaroon ng tinatawag na meron silang
magkaisa magkaroon ng ugnayan. Kaya ito nakakalungkot, ha. Hindi ko sinasabi mo nabudol dito mamamayang Pilipino. Pero hindi natin maalis kapag hindi niya nagawa yan. Sapagkat ang kanya dapat, kung akong tatanungin, hindi ganun hindi isang masasabi ito ang tunay pamumulitika. Kung hindi niya ito nagawa. Sapagkat kung akong nasa katayuan ng sinumang kakandidato ng senador, ang akin pong sasabihin, kung ako'y papalaran at ibubuto ninyo, maghahain po ako ng mga batas para sa inyong kapakinabangan, na kung ito ay maipapasa at kakausapin ko, magninikluhod ako, maglulumuhod ako sa akin mga kasama sa Senado na maapurbahan itong mga batas na ito. At magninikluhod din ako sa mga kasama ko sa lower Congress na maapurbahan ito para maipasa ito at maapurbahan bilang batas. Doon ko lamang pwede sabihin kung magtagumpay itong mga bagay na ito. Kaya tayo hindi na kailangan paligoy-ligoy dito. Kaya nga sinasabi ko, hindi ang inyong lingkod mapipigil sa pagsasalita kung humantong nang hindi matupad ito. Kasi masasabi ko, pati ako nabudol. Kaya mga kababayan, ang sinasabi ko, gaya alam ko itong senador na ito, mananalo ngayon, aabot ito sa 2031 ang kanyang panunungkulan. Pero nagtaka lamang ako, parang direkta niya sinabi, kanyang gagawin pag upo niya. Hindi niya sinabi na ang inyong lingkod kung magiging senador, kakausapin, maghahain ako ng batas at kakausapin ko itong kasama ko sa Senado at makumbinsi ko at maipasa itong batas aking ninanais. Na itong batas na walang bisa ko yun, ayuda. At ang ipapalit ko ito, libre 2,000 ang babayaran. At kakausapin ko lower Congress nga masuportahan itong nasabing batas. Kaya mga kababayan, ayan sinasabi ko, ito po ay sinasabi natin at ako talagang sinasabi ko, mga kababayan, nag-aabang ako rito pagdating sa August 1. Pero huwag sana mangyari na sasabihin bandang huli, ay hindi ko naman sinabi, maghahain pa ako ng batas pa lang. At kakausapin ko mga kasama ko, ay naku, mga kababayan, nabudol. Masasabi ko, nabudol ako rito. Ewan ko kung sa pananaw niyo kung gano'n. Kaya mga kababayan, sa akin sinasabi, gaya ng sinasabi ko, ako hindi ko kinabang dito sa ayuda, sinasabi akap kung ano man ito. Hindi ako nakinabang dito. Pero bagamat ako ay isang mamamayan na dapat magkinabang, nagpapasalamat na rin ako na yung mga kababayan natin ay nakinabang dito. Kaya ang kaya sinasabi ko kanina, kung ito man pag-upo ng itong tumatakbong senador ngayon, na ito ay magiging kanyang ipapatubad sapagkat hindi niya sinabi gagawin batas eh. Hindi niya sinabi yan. Ang sinabi niya diretso para ganun. Kaya at ayaw ko muna mag-comment ayaw ko na makita muna pero ang inyong lingkod gaya sinasabi ko nga, hindi ninyo mapipigil yung aking bunganga sa pagsasalita na para masawata itong sa mga susunod pagkakataon. Hindi magamit itong mga pamulit at na walang katuturan na makakapanlin lang sa taong bayan. Kaya mga kababayan, magandang gabi po, magandang umaga. Ito po muli si Kuya Paul. Mag-like po kayo, mag-subscribe po kayo. Mabuhay po kayo. At God bless at all.